this is interesting and relevant topic because hope is like, a nutrition food that a man must have on his diet. Or like oxygen that we breathe in. We can't live without it. Amen po ba? So it's just hard to imagine na, alam mo yun, we're believer of God and yet we're living in hopelessness. 'Di ba? Kasi yung hopelessness robs us joy in serving the Lord. Hopelessness robs us peace sa pagtulog natin. Amen po ba? And also, hopelessness robs us obedience to follow Christ. Amen po ba? So, minsan po ba nangyari na rin po sa inyo yung napunta na kayo sa ganung sitwasyon na alam mo yun, parang hindi ko na to gagawin kasi parang wala namang pag-asa at all o kaya hindi ko na lang to itutuloy kasi parang wala naman nangyayaring maganda. Alam mo yun, tipong ganon. So, meron po ba kayong kilala na sa sitwasyon niya ngayon, kailangan niya ng hope? Meron po ba sa inyong ganon? May kilala kayo na yung kakilala, kaibigan nyo? Yes, o tapos, o kaya naman, meron kayong kakilala na kapag pag nakikita nyo siya, nahawaan kayo ng hope na meron siya. Di ba? May mga ganun no? Pag nakakausap pa pala yung tao, nagiging hopeful ka na din dahil sa mga sinasabi niya Amen po ba? O kaya, sino sa inyo rito talagang need nyo ng hope sa sitwasyon nyo ngayon? Amen, di ba? So, we all do. We all need hope. Amen po ba? So, this how important hope in our life. So, I actually search on Google and reads more topic kung ano kayang sinasabi ng ibang tao regarding sa hope. So, I'll just curious. So, nag-search ako on Google and I found out that from Mr. Fyodor, he said, I really love this. Sabi niya, to live without hope is to cease to live. Amen. Grabe, ganun ka-importante sa kanya yung hope. Amen po ba? Tapos, may isa pa akong nakita from Google. And I really love what he said. Sabi niya rito, hope lives here. Depression is just a visitor. Amen. Imagine, sabi yun ng isang doktor, si Dr. Greg, sa kanyang writings, hope lives here. And depression is just a visitor. Amen po ba? So, kanina pa natin pinag-uusapan tong hope na to, but what kind of hope we're actually talking about? Ito ba yung hope na, alam mo yun, klase ng hope na based sa feelings o based sa ating thoughts? Yung tipong yung katulad ng halimbawa, alam mo, I hope na walang mangyari sa kanyang masama. Alam mo yung ganon? May mga minsan nasabi tayong ganong klase ng hope. O kaya naman, minsan out of our feelings, nasabi natin, I hope mawalan din siya. Diba? Yung ba yung klase ng hope na pag-uusapan natin? Siyempre hindi. Okay, so ano yung klase ng hope na pag-uusapan natin ngayong hapon? Okay, so obviously, hindi rin po yung klase ng hope na yan. Yung pong hope na yan, masama po yan. Actually, kahit ano pong cigarette ay masama. And hindi lang po siya masama sa health, masama rin din po siya sa inyong spiritual life. Amen po ba? Kasi hindi po pulungan ng manok yung katawan natin at hindi po manok yung nasa loob ng katawan natin. So, huwag po natin siya pausukan. Amen po ba? So, ito yung klase actually ng hope na pag-uusapan natin. Ayan. Yung hope na symbolized by an anchor. Amen. So, bakit daw kaya? Kasi sabi, hope is like an anchor to our soul. Amen. The Bible actually tells that hope is an anchor to our soul. So, let's read Hebrews 6:19. Sabi niya rito, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain. So, ito yung klase ng hope na pinag-uusapan natin. Amen po ba? So, itong Hebrews 6:19,
makikita niyo pa rin siya later. So mamaya ko na lang siya i-explain. However, like what I said, this the hope that we're going to talk about. And ito yung nagiging reason, ito yung klase ng hope na magiging reason bakit tayo magiging firm and secure sa ating daily lives here on earth. Amen po ba? So, I have here a picture. Yan. I have here a picture of a boat secured by an anchor. Okay. So, there are two truths na gusto kong i-share sa inyo sa picture na to. So, una, yung anchor kasi, siya yung reason bakit yung bangka, hindi siya magdidrip papunta sa kanan ng sobra o kaya magdidrip siya ng sobra pakaliwa. Amen po ba? Kasi, sa buhay natin, which actually by nature, so easy to drift away from God, to drift away from our goals, to drift away from our ambitions. Ang bilis nating mawalan ng pag-asa by nature. Wala kasi tayo nun. Amen po ba? And yung second thing na, yun yung reason kung bakit kailangan natin ng hope sa buhay natin because it will help us na maging firm and secure sa mga bagay, sa mga endeavors natin, sa mga bagay na ginagawa natin, sa relationship natin. Pag wala kang pag-asa, yung relationship mo hindi yung mag-work. Diba? But if you're hopeful, alam mo yun, meron kang steady, may steady kang pinanghahawakan na kahit na anong mangyari, hindi kami matitinag, parang ganon. Amen po ba? So, the second thing na gusto ko pong ipakita sa inyo sa picture na to is yung presence ng anchor sa boat doesn't tell the boat, okay, wala ka nang haharaping bagyo kasi meron kang anchor, nandito ako. Actually, no. Diba? Kasi kadalasan, alam mo, gagamitin ng enemy sa iyo. Alam mo, meron kang Jesus, meron kang hope. So, dapat wala ka ng problema. Pero yet, dahil nagkakaproblema ka, tigil mo na yan. Tigil mo na yan, ginagawa mo. Tigil mo na yan pagsamba mo. No, actually, no. Our hope tells the contrast. Amen po ba? Na yung problem, sure darating yan. Katulad po na nakita niyo, yung bagyo, sure na darating yan. Pero if you have hope, you will stand firm and secure on that day. Amen po ba? So, kapatid, sure na sure ako na kaya mong mabuhay ng walang food in 6 hours. Sure na sure ako kaya mo yun. Or kaya, no water in 3 hours. Kaya mo yun. Pero believe me, pag wala kang hope in a minute of your life, mapapraning ka. Overthink dito, overthink doon. Worries dito, worries doon. So, alam mo yun, hindi mo kakayaning mabuhay ng walang hope sa buhay mo. So kaya sobrang importante itong pag-uusapan natin ngayong hapon. Kasi it talks about us in generally. Amen po ba? So, if we can have hope that shut down every lies ng enemy sa buhay natin, it will be a life for us. Like, alam mo yun, lumalakad ka sa kahit in the middle of enemies o ng problem sa buhay mo, you're just walking under the sun nang walang iniindang kahit na Amen po ba? And that's the hope that we need in our life. Amen po ba? A hope with a right perspective and a basis of hope. Amen? So, this is exactly what God wants in our life, and my really prayer na alam mo yun, lalabas tayo ngayong hapon, pare-pares tayo ng hope na dala, na pare-pares tayo haharap sa mga kanya-kanya nating trouble sa buhay, yet we're not easily shaken kasi we're firm and secure. Amen po ba? So, if the Bible sees hope in this way, so dapat po ganun din po tayo. Amen po ba? Okay. I will be lying to you kung sasabihin ko sa inyong never ako nawalan ng pag-asa. O kaya
Lagi akong positive sa buhay ko. Obviously, no, diba? Hindi yun totoo. And most of the time pa nga, na pag may nangyaring bagay, nire-recite ko na agad yung consequences. Nire-recite ko na agad. Ganun yung epekto sa akin. Parang ang bilis ko mawalan ng pag-asa. Pero I just want to tell you, ngayong hapon, na yung struggle na kinaharap ninyo is the same struggle sa bawat isa. Yes, yung degree ng problems might vary, pero yung still struggle can't deny. We cannot deny there's a struggle. Amen po ba? But I just want to tell you that no matter how big the problem is, our hope is bigger than that. Amen po ba? That our hope is powerful to demolish every worries we have and stronger than our past mistake and can sustain and gives us strength in our weakness. Amen? Amen. So ang gagawin ko po next is I will be reading our main verse. And then after that, we're going to pray. Okay po ba yun? So ito po yung ating main verse this afternoon. Sabi dito sa Hebrews 10 verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Amen. So, let's pray po muna saglit. Father, we honor you and your word in our life. We call to you to ask guidance and lead us this afternoon. This will be impossible without your presence, Lord. So we invite you now in our midst. Holy Spirit, make us sensitive to your voice. Speak before your servant here, O Lord, para mas maging malinaw, Panginoon ko, sa aming mga puso ang inyong mensahe at ang inyong salita. Panginoon, kinakas out po namin, Panginoon ko, ang bawat gawa ng kaaway na magiging reason, Panginoon. Pang hindi namin madinig na maayos, Panginoon ko, ang inyong salita. Panginoon ko, dalangin namin, Panginoon ko, na lalabas kami ng kwarto na to, dala-dala ang inyong mensahe na pag-asa sa aming buhay. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. And amen. So, sabi sa verse na binasa, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Sa Tagalog pa nga, para mas lalo nating ma-appreciate, panghawakan nating mahigpit ang paghahayag ng ating pag-asa ng walang pag-aalinlangan, sapagkat siya na nangako ay tapat. Yes, baliktarin mo man daw, sabi sa atin sa Grace Studies natin, siya pa rin ay mananatiling tapat. Amen? So, I highlight the word hope para mas lalo nating maintindihan. Yung hope kasi comes from the Greek word, yung hope kasi comes from the Greek word elpis, which means confident expectation of good. Amen. So, yung pala daw yung hope na pinag-uusapan natin kanina pa. So, confident expectation of good. So, hindi ito based sa thoughts o kaya sa sa feelings mo lang. Dapat pala confident expectation of good. Dapat ganun daw po pala. So, para po mas mabilis nating ma-appreciate sa word, isingit po natin siya sa verse. So, sabi dito, tapos palitan lang natin yung hope. So, let us hold fast the confession of our confident expectation of good without wavering. For he who promised is faithful. Di ba mas malinaw po, di ba? So, ngayon, para mas lalo nating ma-appreciate, okay, sige, sabi ng Biblia, let's confidently expect good sa buhay natin. But on what basis? Di ba? Yun yung dapat nating malaman.
okay, sige, aasa ako sa mga mabubuting bagay sa buhay ko, pero anong basihan nun? Amen po ba? So, according to Bishop Emmy, on his book, Hope, okay, there are 3 bases of our hope. Alam mo, sobrang na-appreciate ko si Bishop Emmy kasi pagdating sa pag-explain ng Biblia, sobrang detalye niya na hindi siya magiging kontento dun sa isang verse na sinabi niya. Talagang substantiated yung bawat sinasabi niya ng salita ng Diyos. In short, hindi presumptuous o based sa feelings niya lang o kaya sa thinking niya lang. Talagang pag nabasa niyo yung book niya, medyo ma-overwhelm kayo sa mga nalalaman niya. So, this afternoon, I'll try to squeeze it kasi pag diniscuss talaga natin yung buong libro niya, talagang, hindi kulang yung magiging time natin. So, for the sake of time, I'll try to give to you the main points only ng kanyang libro. Okay po ba yun? So, ito yung tanong kanina, what are the basis of confident expectation of good? Okay. So, according to Bishop Emmy, 3 daw po yun. At ang number 1 sa listahan ay based on Christ's finished work. Amen. Sige po, babasahin ko lang po yung Hebrew 10, verse 11 to 14 para po mas lalo nating ma-visualize yung gusto sabihin ni Bishop Emmy doon. So, day after day, every priest stands and performs his religious duties again and again. He offers the same sacrifices which can never take away sin. Sabi sa verse 12, but when the priest, yung priest na tinutukoy dito, si Christ, had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. In verse 13, since that time, he waits for his enemies to be made his footstool. Grabe. Sobrang pag-aabang. Inaantay na lang ng Diyos na, alam mo yun, na makita yung mga enemies niyang talunan sa kanya pa. Amen po ba? And because, sabi sa 14, because by one sacrifice, he has made perfect forever those who are being made holy. Gusto ko na tuloy itong verse 14 na to. By one sacrifice, he has made perfect forever those who are being made holy. Amen po ba? So I highlight three phrases there para po mas lalo nating maunawaan yung pagkakaiba po ng priest before sa priest po natin ngayon, which is Jesus Christ. So una, yung priest before, ginagawa nila again and again yung priestly things para lang mapagtakpan yung imperfection nung tao before. Pero tayo po sa ngayon, ginawa lang po yun ni Kristo once. Tapos, ano pong naging epekto after yung ginawa niya yun once? Ang next pong epekto ay, yung isa po, dahil ginagawa niya po yun paulit-ulit, so dapat proactive siya, lagi siyang nakatayo. Lagi niyang gagawin uli yung bagay na yun hanggang sa mapagod siya o hanggang sa, I don't know, pero yung Panginoong Hesukristo natin, pagkatapos niyang gawin ng isang beses yung isang bagay, he sat down. Meaning, parang confidently, tapos na yan. Okay na ako dyan, tapos na ako. Amen po ba? Ano naging epekto nun sa atin? Ang naging epekto nun, doon po sa naunang priest, ang epekto noon sa kanila actually natakpan lang yung imperfections nila pero hindi naalis yung sin gaya po nung nasabi doon sa taas, which can never take away sins, while ang ginawa ni Kristo sa buhay natin pagkatapos ng minsan ng pag-aalay ng kanyang buhay, made perfect forever. So tayo daw po ay perfect na forever. Amen. So dito po sa passage na binasa natin, meron pong 3 ang pinakita kung anong ginawa ni Kristo sa ating mga buhay. So, una dyan po sa ating talaan ay, we are made perfect forever. Amen.
Ngayon pa lang, sure na sure ako, papalakpak na kayo. We are made perfect forever. Amen po ba? So, basahin po natin ulit yung verse na yon. So, sabi dito, since that time, He waits for His enemy to be made His footstool, because by one sacrifice He has made those who are being made holy. Amen and amen. So, gusto ko pong maunawaan ninyo na ang ginawa pong sakripisyo ni Kristo, na minsan ang sakripisyong ginawa niya ay ano ba to? Parang sakop yung kasalanan mo from the past, kasalanan mo ngayon, at kasalanan mo na magagawa pa sa hinaharap. Kaya po ikaw ay habang buhay ng perpekto. Sa luma po kaninang binabasa natin, ginagawa po nila yun paulit-ulit. Kasi paulit-ulit sa kanilang merong imperfection, at para matakpan yung imperfection nila, nag-aalay sila ng perfect na sacrifice. Pero yung pagtatakip ng imperfection nila, hindi naman nahahalis talaga yung kasalanan nila. Pero ngayon, sa ginawa ni Kristo, tayo po ay habang buhay ng perfect. Ano naman ngayon kung habang buhay na tayong perfect? Diba? Matatandaan nyo po na sa lumang kasunduan pa lang, obligado ng ang Panginoon na gawan ka ng mabuti, especially sa mga perpekto. Amen po ba? So makakaasa ka na may mga mabuting bagay na darating sa'yo. Alam mo bakit? Dahil ikaw ay perpekto na. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos sa paggawa niya sa ating perpekto? Amen. Amen. So, in short, obligado yung Diyos na gawan tayo ng mabuti dahil sa tinapos ni Kristo sa cross. Amen po ba? Amen. So, ano pa yung isang bagay na ginawa ni Kristo sa cross? Tatlo to. So, pangalawa, Christ become our trespass offering. Okay, so medyo confusing tong isang to, but let me try to explain this. Sabi rito, sa Hebrew 10 verse 12, but when the priest, Christ, had offered all time one sacrifice for sins, He sat down at the right hand of God. Okay, so explain ko lang ng konti yung trespass offering na sinasabi natin. So, sa trespass offering po, yung mga tao pong nag-aalay ng trespass offering, ang binabayaran po nila ay yung halaga ng na-damage nila plus yung interest na kasama nun. So, si Kristo po, nang siya po ay inalay niya po yung sarili niya, dahil po sa ating mga kasalanan, binayaran niya po yun ng 100% na halaga ng kabayaran ng kasalanan natin, plus kasamang interest. Anong ibig sabihin nun? Wala ka ng utang sa Diyos. Amen po ba? Wala ka ng utang sa Diyos. At dahil wala ka ng atraso sa Panginoon, namumukod tangi ang trespass offering sa mga Levitical offerings na merong garantiya ng full restoration. Amen po ba? So, kung wala ka ng utang sa Diyos, obligado siya na i-restore ka sa kasalanan, sa pagkakalugmok mo sa kasalanan na na-experience mo. I mean, na naging dahilan ng pagkalugmok mo. Amen po ba? So, yun po yung ginawa sa atin ni Kristo. Siya po yung naging trespass offering natin. Binayaran niya ang Diyos sa ating mga kasalanan. 120% kasama yung interest. Wala ka ng utang sa Diyos, at hindi ka nasisingilin ng Diyos sa mga utang mo dahil kasama doon yung mga interest ng kasalanan mo. Amen po ba? So makakahasa tayo, mga kapatid, na may mga mabuting bagay na darating sa buhay natin dahil obligado tayong i-restore ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, ito po yung pangatlo na ginawa ni Kristo sa cross. Sabi dito, Christ becomes us and we became Him. Amen. So, I will be reading a couple of verses here. So, sabi dito sa Galatians 3 verse 13, but Christ
rescued us from the law's curse when He became a curse in our place. This because the scripture says that anyone who is nailed to a tree is under a curse. So sabi naman po sa 2 Corinthians 5:21, He made Christ, who knew no sin, to be sin on our behalf, so that in Him we would become the righteousness of God. That is, we would be made acceptable to Him and place Him in a right relationship with Him by His gracious, loving kindness. Amen. So, dito po sa dalawang verses na binasa natin, meron pong divine substitution na nangyari o divine exchange. And yung palitan na po yun nangyari between si Christ na anak ng Diyos na righteous and holy, and sa tao na lugmok sa kanyang kasalanan, baksak sa kanyang estado. You know what happened? Jesus take our place. So siya yung instead na magbabayad, imbes na tayo yung magbabayad ng kasalanan natin, siya yung nagbayad on our behalf. And then, dahil sa tinapos niyang ginawa, tayo naman yung napunta sa place ng Panginoon. Kaya naman, every time na lalapit ka sa Panginoon, alam mo kung anong response sa'yo ng Diyos? Anak. Kasi nakikita ka ng Diyos sa pwesto ng Panginoong Jesus sa tinapos niyang gawa. Kaya naman tawag sa'yo ng Diyos, anak. Dahil nagkapalit kayo ng pwesto ni Jesus. Amen po ba? Dahil yung sa tinapos niyang gawa. Amen? Amen. So, ngayon, dahil ang tawag sa atin ng Diyos ay kanyang mga anak. Amen? So, parang naging responsibilidad. Kanina obligado, di ba? Ngayon, responsibilidad na ng Diyos na sa tuwing lalapit tayo sa Kanya, ay gagawa niya tayo ng mabuti. Amen po ba? So, sabi rito ni Jesus sa mga disipulo niya, if you, despite being evil, know how to give good gifts to your children, how much more, sabi niya, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him. Amen. So, makakaasa po tayo ng mga mabubuting bagay sa ating buhay dahil po sa tinapos na gawa ni Kristo. Tayo po ay mga naging anak ng Diyos nang dahil po sa Kanya. Dahil po sa divine exchange na to, si Kristo ay naging tayo at tayo ay naging si Kristo. Amen po ba? Yun yung tinapos na nagawa ni Kristo sa cross. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan yung Diyos sa Kanyang mga tinapos na gawa? Amen, amen. So, sa madaling sabi pa po, makakaasa tayo ng mga mabubuting bagay sa ating buhay dahil sa ginawa ni Kristo, naging perfecto tayo habang buhay. At dahil dito, obligado ang Diyos na tayo ay pagpalain. Pangalawa, dahil sa ginawa ni Kristo, tayo ay wala ng utang sa Panginoon at nagkaroon ng garantiya ng ating restoration mula sa ating baksak na kalagayan. Amen po ba? At ang pangatlo, dahil sa ginawa ni Kristo, nakikita ng Diyos ang kanyang pinakamamahal na anak sa atin. Dahilan kung bakit tayo ay kanyang pinagpapala. Amen po ba? Amen. Amen. So, yun po ang para sa number 1 natin kung bakit po tayo confident na may mabuting darating sa buhay natin. Dahil sa una, ang basehan nun sa tinapos na gawa ni Kristo. At ang pangalawa naman po, based on the new covenant. Okay, based on the new covenant. So, bakit daw po tayo makakaasa o ano pong basihan ng ating kumpiyansa na may mabuting darating sa ating buhay? Dahil daw po sa new covenant. So, basahin po natin yung
Hebrew 10:16 to 17. So sabi rito, yan. Okay, sabi rito, this is the covenant, which is the new covenant, that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them, and their sins and iniquities will I remember no more. Yan. Alam niyo po, sa tagal ko pong nagsasamba sa Panginoon, ngayon ko lang po napagtanto na yung sin po pala at saka iniquities ay may dalawang magkaibang bagay. Okay? So sabi rito, yung sin po, ang pinag-uusapan po nun kung ano po yung kasalanan na nakomit mo. Okay? While iniquity talks about sumpa na kaakibat ng kasalanan na ginawa mo. Okay. So ano namang relasyon nito sa pagpapalang tatanggapin natin sa New Covenant? Ganito po kasi, sa Old Covenant po kasi, parang, in-establish o parang in-introduce na kapag ikaw ay merong kasalanan, up to 4th generation, isusumpa kita. Ganon yun. So, just imagine, hindi ka pa man pinapanganak sa mundo, pero dahil yung ninuno mo nagkasala, pati ikaw damay sa sumpa. Yes, totoo po yun. Sabi po rito, sa Exodus 20, verse 5, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the 3rd or 4th generation of them that hate me. So, yung iniquity pong tinutukoy dito, para po mas clear sa atin, sumpa po siya. So, bibisitahin ng Diyos yung sumpa na yun hanggang sa mga susunod ng pang henerasyon. Ganun po sa lumang kasunduan. Ganun po sa lumang kasunduan. So sa madali pong sabi, we're happy na nandito tayo sa New Covenant kasi sa lumang kasunduan po, anong sabi? I will remember and visit your sins and iniquities. Hanggang sa 4 na henerasyon. Pero po sa bagong kasunduan, ano po yung sinabi kanina? I will remember your sins and iniquities. No more. Exactly, no more. Amen po ba? Yes, okay, palakpakan niyo po yung Diyos. So, sino po dito gusto niyo pong bumalik ulit sa Old Covenant? Meron pa po ba? Wala na, hindi na natin patutunayan pa yung sarili natin dahil tinapos na yun ni Kristo. Amen po ba? So, hindi na alalahanin ng Panginoon yung ating mga kasalanan at yung sumpang kaakibat ng ginawa nating kasalanan. Amen po ba? So, makakaasa po tayo na meron pong mga makakaasa at may kumpiyansa tayo na darating sa atin ng mga mabubuti at magandang bagay dahil po tayo po ay nasa New Covenant na. Nasa bagong kasunduan na po. Amen po ba? Amen. Amen. Okay. So, ulitin ko lang po, ang basihan po ng ating kumpiyansa na meron pong mabubuting bagay na darating sa atin. Una, based on Christ's finished work. Pangalawa, based on the new covenant. At ito na po yung panghuli. Base po kay Bishop Emmy, ang panghuli po ay based on Christ's priestly work. Okay. Based on Christ's priestly work. Okay. Basahin po natin yung Hebrew po ulit siya. Kaya po binuksan ko po sa Hebrew yung book. Para po may guide ako yan. Hebrews 6, verse 19 to 20. Sabi rito, yung kanina pong binasa natin. So we have this hope, LPs, as an anchor
for the soul, firm and secure, sabi niya. It enters the inner sanctuary behind the curtain, the Holy of Holies, where Jesus, who went before us, has entered on our behalf. He has become high priest forever in the order of Melchizedek. Okay. Nung ini-study ko po itong part na to, actually, mas sa part na to, mas marami kasi in-explain ni Bishop Emmy yung Melchizedek. Ano ba yung meron sa blessing ng Melchizedek? So, ano ko lang po, parang i-shorten ko lang into phrases na minention niya. Sa linya po ng Melchizedek blessing, wala pong kondisyon. Lahat po ay puro biyaya. So, wala kang kondisyon na i-met. Talagang talagang puro blessing lang. Amen po ba? So, ito naman tong upper part ng binasa natin. For sure, everyone's familiar dun sa tabernacle, wherein meron tayong place ng outer part, meron tayong may inner part, at saka may innermost part. Tama po ba? Diba? So, baga kung ikaw mananampalataya ka, doon ka lang sa may labas, tapos merong papasok para sa'yo, tapos meron pang isa na papasok sa innermost para maging para mediator mo between from God sa presensya ng Panginoon at sa tao. This time, it was being torn. Nasira yung harang na yon. Amen po ba? Nasira na yung harang na yon na nagresulta sa atin para para magkaroon ng unlimited access sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Amen po. At yun ay ginawa ni Kristo para sa atin. So, kung last week na-explain sa atin ni Ate Jackie na para tayong merong lawyer na in every time na, alam mo yun, may aas tayo sa Panginoon or even may hihingi tayo ng patawad sa Panginoon, meron tayong lawyer na sa tabi ng kanan ng Diyos nagsabi, okay to. Amen po ba? So, yun yung ginawa ni Kristo sa atin bilang our high priest. So, siya yung nagrepresenta sa atin sa Panginoon. At nagiging reason bakit tayo merong unlimited access. Meron tayong unlimited access sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Amen. So tayo po na mga anak ng Diyos, makakaasa po tayo ng mga bagay na mabubuti na darating po sa ating buhay dahil po sa tinapos na gawa ni Kristo sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Because of our high priest, which is Jesus. Amen. So, we are actually about to close. 3 slide na lang po. Pero bago po ang lahat, sino po sa inyo rito naaalala nyo po yung pagbibigay po ng promise ng Panginoon sa mga Israelita na makakamtan nila yung promised land? Naalala nyo po ba yon? So, meron lang po ako konting picture dito para mabilis nating maalala. So, binigay po ng Panginoon ng pangako sa kanila nitong promised land na to. Okay, question. Naging tapat ba yung Diyos sa pinangako niya? Naging tapat. Amen, diba? So, tinupad ba ng Diyos yung pangako niya na kayo mga Israelita makakarating kayo sa lupang pangako? Tinupad ba niya? Yes, tinupad ng Diyos. Yes, tinupad ng Diyos yung pangako niya. Except sa mga hindi naniniwala. Except sa mga hindi naniniwala. Ano ko pong gusto ko pong sabihin? Kanina niya pa po naririnig na obligado yung Panginoon na biyayaan ka kasi perfecto ka. Obligado yung Panginoon na ibalik o i-restore ka sa dati mong kalagayan. Gawa ng iyong kasalanan. Makaka-receive ka ng pabor sa Panginoon dahil nag-exchange kayo ng place. Kanina niya pa naririnig, lahat yun obligadong gawin ng Panginoon. Lahat yun obligado siyang gawin.
Except, hindi siyang obligadong tuparin ang pangako niya kung hindi ka naniniwala. Yun lamang po yung isang kondisyon doon. Kung hindi ka naniniwala, hindi niya tutuparin yung pangako na yun sa'yo. Amen. So, kung maaalala niyo po itong senaryo na to, kung hindi po ako nagkakamali, si Moses po yung nandiyan. Hindi po siya nakapasok ng promised land. Kasi po, hindi po siya naniniwala. Ang gusto ko lang po sabihin sa inyo, napakarami pong pangako sa atin ng Diyos ng mga mabubuting bagay. Huwag po nating i-disqualify yung sarili natin. Huwag po nating i-disqualify yung sarili natin. Pangahawakan po natin na may kumpiyansa ang pangako ng Diyos. Darating yan. Darating yan. Alam mo kung bakit darating yan? Dahil yung nangako sa'yo, tapat. Dahil yung nangako sa'yo, tapat. Amen? Amen. So, ngayon po na nauunawaan natin na meron po tayong pag-asa mula sa ating kondisyon, mula sa ating mga problema, mula po sa ating sitwasyon. Ngayon pong klaro sa atin na meron po tayong pag-asa. Kaya na po ba nating paniwalaan ang pangako ng Diyos? Kaya na po natin? Talagang talaga? Yes, amen. Kaya na po natin. So kung ganun po, na umaasa po tayo na ang mga pangako ng Diyos ay magiging totoo sa ating buhay. Ngayon naman po, hayagan natin ihayag ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? So, dahil kaya na po natin i-expect ang mga magandang bagay sa ating buhay. Yes, kaya natin yon dahil inangako po sa atin ay tapat. Hayagan naman po nating i-declare yung mga pangako ng Diyos sa ating buhay. So, sige, sama-sama po tayo na mag-declare ng pangako ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? So, in a count of 3, 1, 2, 3. Over sin, I expect blessing and favor every day. I expect healing and health. I expect protection every day. I expect long life. I expect increase of wealth. I expect to grow in grace. I expect to honor God. I expect to impact my generation. I expect to be raptured. Amen. Amen, Lord. Thank you. Thank you sa pangako mo. Mga kapatid, pwede nyo pong ilagay yung personal po ninyong good expectation sa Panginoon. Amen po ba? Katulad po ng inaasahan ko na magkakaroon ako ng relasyon na hahantong sa kasalan. Inaasahan ko na bibiyayaan ako ng Panginoon ng supling. Amen? So inaasahan ko na i-extend o i-enhance ng Panginoon ang kakayahan kong kumita ng pera. Amen? So, lahat ng yun, lahat ng mga personal mong ine-expect sa Panginoon, ilagay mo. At panghawakan mo. Kasi lahat ng yun, sidama ni Kristo sa pagtubos niya sa krus. Amen po ba? Amen. So, ngayon po na I really hope na mag-iisa tayong, I really pray na mag-iisa tayong ngayong hope na pinangahawakan. Amen po ba? And sa mga kondisyon na meron tayo, sobrang kailangan natin ng hope. And if we will not cling on this hope, alam mo, suddenly, alam mo yung para tayong building na biglang nag-collapse. And we don't want that to happen. Amen po ba? So panghawakan po natin ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay dahil obligado siyang gawin yun. At tayo po ay mananatiling nag-expect at hayagan sa ating hope dahil ang nangako po sa atin ay tapat. Amen po ba? So, yun na lamang po ngayong hapon. Can I ask everyone to stand? And let's pray. Okay.
Okay. So let's bow our heads.